Ayan po mga kabayan, inayos nila yung daanan at ito akyat na tayo dito mga kabayan kasi dati naaakyat natin ito pero nung binagyo ay hindi na naman natin naakyat so ngayon inaayos nila akyat tayo ulit. Inayos na rin po lang yung pati dyan. Kapatid, sa papuntang Falls. Malapit lang, pero malayo. Malapit na pero malayo. Ilang oras po? Mahigit 2 oras. Mahigit 2 oras, malapit lang. Good afternoon po sa ating lahat mga kabayan. Sa wakas, nakaakyat po tayo dito sa view deck. Dahil ilang linggo po itong nasira dahil dumaan po ng ilang bagyo po mga kabayan. So sa wakas, naayos po unti-unti ng ating mga to the rescue ng mga boys mga kabayan. Dahil dito po tayo handa sa ating pamaskong handog. So abangan niyo po mga kabayan, December 20 or December 21 po. So gagawin po namin, nakita niyo po na meron na tayong kubo doon. Tapos bumili tayo ngayon ng paunang materyales po mga kabayan. Kasi nga po ay magpapatayo kami ng bahay kubo na kahit kasing laki po doon sa bahay ni Nanay Marisa and Tatay Junior and Nanay Lina ay okay na. Ito po ay aming matutuluyan. So mamaya ipapasilip ko po sa inyo mga kabayan. So ayan po, bumili tayo ng gamit. Initial materials. Ay baka matamaan ka be. Masundot kayo sa bakal. Nandito ka na pala, Rika? Or nandoon ka kanina? Hindi po, kanina pa po yan. Kanina pa. Si Ate Melody yung nandoon. Ang kape po nila sa... Kaya pala. Diyan po sa ano may... So pati dito mga kabayan, kasi last time dito kami na hirapan, bumaon kami dito, paakyat doon. So ngayon niluwagan na po nila. Ayan, pati diyan tinapyasan po ng mga kabayan para maayos yung pag-akyat doon. So ayan ginawa nila. Syempre, thankful tayo sa ating mga boys, mga kabayan. Talagang always talaga nakaalalay sa atin yan. Basta pag nandito kami sa kabundukan mga kabayan, yung ating the boys and the girls ay laging nandiyan nakaalalay sa atin. So, welcome sa aming bahay kubo. Yehe, pati dyan nilinis na rin. Kaya kitang-kita na po natin yung magandang view. Ayan, magandang view po mga kabayan. At saka na lang ako mag-announce kung anong mga kaganapan ang mangyayari dito sa lupain ni Ate Cha and Kuya Jewel. At sa aming lahat mga kabayan. Lahat na nandito ay pagmamay-ari namin. Kaya welcome, hali po kayo mga kabayan, let's go. So akyat, ipapakita ko po sa inyo kung saan magpapatayo ng bahay kubo sila ni Cha and Kuya Jewel, and para meron kaming matutulugan dito sa tuktok. Dali mo halaman siya. Ano? Kaso na aurawan na siya. So ito po mga kabayan, sabi ko so ipapasilip po namin. So napatag na po yan. Ito po ay magiging bahay nila ni Cha and Kuya Jewel. Regalo ko po sa kanila sa Pasko. O di ba? Patatayuan ko sila ng bahay kubo, simple para sa aming lahat. Pag tuwing punta namin dito ay meron kaming matutulugan. Kasi ang dami nga po nagsabi, sana mabigyan ka dyan, Lori, ng
isang kwarto. Sabi pa nga nila yung bahay daw ni Ate Cha doon sa baba, magpapagawa ng kwarto. May kwarto po yun, 2 kwarto. Kailan siyempre sobrang dami namin mga kabayan, ay wala namang problema kung sardinas kami, wala namang masilan, no? Kahit maganda tanday-tanday na kami mga kabayan, minsan yung paa nila nasa mukha ko na. So sobrang siksikan namin, sobrang dami namin, ayos lang, walang problema. So dito ay kahit papaano, sabi ko, okay sige, paggawan natin ng kubo si Cha at saka si Kuya Joel. At least sa amin namang lahat, no, kung sino yung pwedeng matulog dito, ay welcome naman. So ito yung regalo ko kay Kuya Joel and Ate Cha. So sabi ko nga, walang sponsor to mga kabayan. Wala akong ni isa na hiningian, ay magagaling sa bulsa ko, yung regalo ko. Kailang, ang kulit, mayroong dalawa na nagsabi, Lori, tutulungan kita. Uulitin ko po, hindi ako nanghingi sa mga sponsor o nagsabi sa mga sponsor, kasi sabi ko, kahit papaano kaya ko naman, regalo ko nga dito sa kay Cha and Kuya Joel and sa amin lahat, no, para meron kaming hangout. O sa awan ng Diyos, kahit papaano, ang kulit ng dalawang nating sponsor na si Ate Jenny from Montreal, Canada, and Ma'am Tess Hebert, salamat po. Ganun pa man, sabi ko nga, hindi ako nanghihingi, pero talagang nandiyadyaan sila. Tutulungan daw nila ako dito sa pagpapagawa ko. Salamat. Kasi sabi ko nga, simpleng bahay kubo lang ang irigalo ko sa kanila. Kasi alam niyo po mga kabayan, tuwing punta ko dito, napabilis yung aking gawain itong ating munting adikain dahil sa kanila, no? Dahil sa mga toys, dahil sa mga chocolate girls, ay napabilis yung aking gawain. Lahat ng ginagawa ko dito, lahat tuwing akyat ko dito mga kabayan, ay nandiyan sila palagi nakaalalay sa akin. So wala akong ibang maigaganti, kundi syempre sa mga paraan na alam kong ikakasaya at ikabubuti sa kanila ay ginagawa ko, no? Ginagawa ko at binibigay ko mga kabayan. Sabi ko nga po, deserve nila kung ano man yung natatanggap nila na galing sa akin. Deserve nila kung ano man yung mga bagay na ibibigay ko sa kanila. Maliit man o malaki, deserve po nila yung mga kabayan. Kasi walang ibang pamilya na tumutulong sa akin dito tuwing nandito ako, kundi sila lang. Kami lang mga kabayan, wala akong ibang inaasahan, kundi sila lang talaga ang to the rescue sa amin. Kaya kung ano man yung biyaya na pinagkaloob ko nila, maliit man o malaki, deserve po nila yon. At doon sa nag-comment or doon sa nagsabi, meron pang ibang pwede natin tulungan, bakit sila? Hindi po. Kasi wala akong iba din po yung mga tinutulungan ko. Of course, iba din po yung mga tinutulungan ko. Separate po yon, segregate po yon. Kasi ako alam ko naman po, tinitinan ko po yon. Sila, meron silang, yung iba sa kanila merong mga bahay, sariling bahay, yung iba wala. So yun ang binibigyan ko. Ngayon po mga kabayan, kung sabihin yun na yung iba naman ang tutulungan natin, hindi sila, hindi po. Deserve po nila kung anong binibigay ng ating sponsor. Deserve po nila kung anong natatanggap nila galing sa sponsor. Deserve po nila kung anong natatanggap nila na galing sa akin. Kasi nga po, walang iba akong katuwang dito, wala akong ibang matawag dito, walang ibang sumasama sa akin, nag-guide sa akin, kundi sila. Napabilis lahat ng bagay sa mission natin dahil po sa kanila mga kabayan. Walang iba kundi sila lang po. Kaya ito, regalo naming lahat sa mga sarili namin, itong munting kubo sa lupa ni Cha dito. And sa kanila kami mag-announce, siguro next year na lang, no, sa kanila ako mag-announce mga kami next year na lang, no, basta maraming magaganap dito at para dito sa pamilya nila ni Cha, hindi lang para kay Cha at kay Kuya Joel, kundi sa kanila, Kuya Marulas, Kuya Ramon, Kuya Aaron or Pastor Aaron, Kuya si Bayaw, sino pa, ayun, si Tatay John, tatay nila. So para sa aming lahat ng mga kabayan, sabi ko nga ay sa abot ng aking makakaya ay gagawin ko. Hindi ako nangangako pero ginagawa ko na po mga kabayan kung ano yung kaya ko. So ayan, so punta tayo doon kasi tapos na po yung ating bahay kubo. Akala ko nilipat doon sa kabilang bundok pero awa ng Diyos buo pa.
at dumiskarte sila kasi binantayan po talaga nila mga kabayan. Nung kasagsagan ng bagyo, nandiyan sila, nakahawak sila. Bawat isa sa kanila mga kabayan, hinawakan yung poste, baka mamaya liparin, kundi sasama na sila sa paglipad ng ating kubo. So ayan, titinan natin, no? At natapos na rin. Tara, magkape tayo. Ate Flor. Ayan, yehe, buo pa rin at tapos na yung aming bahay kubo dito. Nasubukan po yung ating bahay kubo nandito sa tuktok. Sabi nila baka daw liparin ng hangin. Hindi po. Signal number 4, ito, nakatayo pa rin. 'Di ba? Nakatayo pa rin at buo pa rin. At buti na po mga kabayan, kasi kung hindi nila nilagyan ng kawayan, malamang magkandalasog-dasog at halata naman po mga kabayan, no? 'Di ba? Na kahit papaano, oh, ayan. May mga braces po mga kabayan, mga banting kung saan hindi talaga kayang liparin kahit signal number 10. Wag naman sana mga kabayan. Kasi kung signal number 10, pati itong bundok ay liparin din. No? So, ayan. Sa lahat po pala nagsabi, hindi ko po ito rest house. Rest house po naming lahat. No, hindi po, o wala akong, hindi ako may-ari dito mga kabayan. Nandito lang ako para alalayan at tulungan yung family Fernando, lalong-lalo na si Lani, Tatay Jan, Kuya Marulas, no, Kuya Joel, Kuya Ramon, sila ni Kuya Aaron, lahat na nandito ay inaalalayan ko lang sila, no. Nandito lang ako sa abot ng aking makakaya, tutulong ako pero hindi ko po ito rest house. Rest house po ng Fernando family. At syempre, hanggat kaya nila akong tanggapin na pwede ako magstay dito, pwede. Pero pag sinabi lang ayaw, syempre hindi na rin ako babalik dito. 'Di ba? Kasi sabi ni Cha, sige, okay lang. Kasi hindi pa tapos. Pag natapos, huwag na kayong bumalik dito. Joke lang po. Syempre nandito kami kasi nga lalo naming pinatibay yung aming samahan dahil maganda dito. View deck, ano yan? Oh, wow! Para nakain na natin yan doon sa unahan, oh. Oh, ang sarap niyan. Wow. Lagyan nyo ng ibang kulay, Cha. Ito, Cha, oh, masarap to. Matamis. Hindi, sinabi ko lang po kanina mga kabayan kasi baka sabihin, wow, ang yaman na ni Madam, meron ng nabiling laki ng lupain, ang ganda ng view deck. Hindi po. Hindi po. Wala akong ganong yaman, no? Tama lang, yung pera ko na makakain ako sa araw-araw is 3 beses sa isang araw ay masaya na ako. Wala akong yaman mga kabayan at hindi ko kayang bumili ng ganito kalaki ng rest house. Nakiki-rest house lang po ako, nakikitira. Kaya nga dito ako palagi kasi libre bahay. 'Di ba? Kasama yung aking mga the boys and the girls. So, coffee time kasi super lamig. Anong ulam? Sa sobrang linis ng kaldero, pati loob ng kaldero walang laman. Nadaanan ng bagyo kaya ang ulam na nilipad. Ay, ito yung ube. Yay! Ang sarap. Kailang mainit-init pa, ha? Ulamin? Ay, ulamin? Oh, pwede palang ulamin. Akala ko yung kinakain na diretso merienda. Pwede pala i-ano mga kabayan ulamin. As in, typical na ulam ng kanin. Ayan. Oh, sabaw. Tapos, bitchin at saka asin. Okay. So, ano yun, Virgel? Tubig. Magkape. Nasaan yung takuri natin? Hindi pala ako nakabili. Saka na ako mamili ng mga gamit, mga kabayan, pag wala na kaming iniisip. No? Pag mayari na yung bahay namin, bibili tayo ng mga gamit. Kuya Joel, kayo yung nagbantay dito. Kumusta yung yung bagyo? Ha? Inuuga ba? Malakas ang hangin, kinakabit namin yung kawayan doon. Oo. Nilagyan ng Saan ba nagagaling o saan ba doon papunta dito? Punta po dito yung hangin. Kaya pala doon may mga kawayan. Dito, Wala po. tingnan nyo mga kabayan, hanggang ganyan lang. Kumbaga,
buhok na ginulong na walang suklay, ganun lang siya. Dahil nabruha lang siya dahil sa hangin, pero walang nasira, walang lumipad, no? Habang binabayo ng hangin, umaangat. Nilagyan namin kaway pag ganun. O umaangat, tapos nandito kayo sa haligi, nakaganyan, nakahawak, pinipigilan. Muntik na kami tangayin dyan. Dyan sa taas. Siyempre, engineer, kumusta yung ano natin? Nilinis namin daan. Yung paglilinis natin sa ano, sa daan. Ha? Nag-widening kami mga kabayan, nagulat kami, no? Pagbalik namin, nag-widening sila. Kaya nakaakyat na kami dito. No, so okay na yung ano natin, pag ano dyan. Okay na. So, kumusta ang bagong ngipin? Nakakiss na ba? Wala pa po mga kababayan. Bukas pa namin babalikan yung ngipin ni Ate Rose. Kasi binagyo din, hindi nagawa. Kaya bukas balikan namin. At least, okay lang. Kasi syempre may excuse naman. At bagyo, tapos si Ate Flor nasukatan naman siya. Kaya okay lang. Maano na sana to. Bibili pa Gunting sana, gano'n no. Ganda dito na. Kamarlas. Ganda. Akala ko din pinaglagaan. Mag-magic. Pinalitan. Oo. Ganda. Patuloy na. Bibili pa kami ng ano, net eh. Para paano. Sana may gas kanina may ano. Ha? Habang natutulog si Sembot, nag-ano po siya ng ano, painit. Nagpainit po siya doon. Kaya natin, nung pero diretso kayo tama. Siya, panilaw ang nakakitik. Panilaw ka na yun. Ko rin nakit na. Naalang nga ba't ba yung busina? Ba- Ayan, hindi natin nakakusutay. Ay, di mo ka tari. So ayan po mga kabayan, butin lang talagang matatalino yung ating mga kapatid. No, ang ginawa po nila mga kabayan, kasi signal number 4, no, gumawa ng paraan, no, diskarte para hindi liparin yung ating mga bagong lagay na kugon mga kabayan. Kasi katatapos lang talaga, and then kinabukasan binagyo ng signal number 4. Di ba po mga kabayan, kung kailan natapos na yung kubo natin, saka binayo ng malakas na bagyong Pipito, Manaluto po mga kabayan. Grabe! Kasi kung hindi nila ito ginawan mga kabayan ng ganito, ng paraan, lahat yan, no, ay magsitikwasan at may possible pag tikwasan po mga kabayan, pag nawala na sa higpit mga kabayan, talagang unti-unti yung liparin ng malakas na hangin. Pati yung napansin nyo po yung mga poste natin dyan ay nilagyan na rin ng mga brace, no, para kahit papaano dagdag tibay. Although mabigat siya, no, matibay yung pagkagawa. Kaya lang siyempre po mga kabayan, alam naman natin, no, signal number 4, sobrang lakas po yun. Dahil yung aking mami, Jessica from California po mga kabayan, no, yung resort po nila, napanood nyo po yun, yung pinuntahan ng ating mga dancer na si Nanay Miling, si Nanay Nida, si Mami D, no, na naligo sila doon mga kabayan na naka-swimsuit. Ay yung kubo nila doon nilagay mga kabayan, isa sa mga kubo nila ay talagang tumaob, at yung ibang establishment po nila mga kabayan na bagong gawa lang, talagang nawasak, no.
na basag yung mga salamin mga kabayan sa kanilang mga villa mga kabayan, no? Nakakaawa. Sana makarecover. Pagsubok yan, Mami Jess and Sir Henry, pagsubok yan sa larangan ng negosyo. Talagang kasama po yan, no? Kasama po yan. Kailangan lang natin tumayo, matuto tayong tumayo ulit, no? Lumaban. Kasi talagang ganyan, hindi natin masisisi o hindi natin alam kung ano ang darating na pagsubok sa buhay natin. Katatapos or halos tapos na rin po sila doon mga kabayan sa resort nila. Port, located po yan sa Dinalungan, Aurora. So ayan po mga kabayan. Siyempre, pray natin na makarecover, magawa din ulit kung ano mo yung mga nasira. Kaya po yan natin, Sir Henry and Mami Jessica. So ayan, tulad nito mga kabayan, pinakita ko kung hindi nalagyan ng mga ganitong kawayan at malamang nilipad na dahil sa sobrang lakas ng bagyong Pipito. Hati baso. Ginagawa. So ayan, coffee muna mga kabayan. Kape-kape. Gamat karnat na gamat. Pangwang ko bisid sa Sobraning gamat mo. Sana kabayan ko. kabayan. Kabayan ba tawag nito? Saan? Ah, ayan. Oh. Tikman natin yung kabayan. Kape! Masarap rin yung kababayan. Kaya lang nadurog na. Kuha kami, kuha ka. Ini kan buri pangwa ki kanini. Mamiyapit ka ba kanini? Tawagin sila, pakapihin mo sila. Bab, kape! Sabi ng Charity Manila gayon sa may building. Hindi yung kuya. Arayat yun eh. Bundok eh. Manila yan? Sa dulo na parang ano, parang mga tusok-tusok. Doon po, ayun po. Manila na po yun eh. Yung may ulap. Nakarating na si Chacha kasi dyan. Manila. Nababasa po. Nababasa ng libo. Yung pala yung Manila. Oo nga, nakikita ko nga, ang traffic mo. Oh. Manila, yung Cebu, nandoon din, oh. Cebu. Kitang-kita, ang Mindanao, nandoon. Ayun, sambalit natin. Lahat ng kaluluwa sa mundo ay nakikita dito mga kabayan. Ang tawag ko dyan ate sa matusang dalaga. Ah, yan. Ano po yun, yung mataas na nakaganon. Saan? Ayan no. Susong dalagang tawag nila. Susong. Matandang dalaga niya, matanda na yun. Matanda na yan. Wow! Makukaw na ray. Oh. Ubi. Karning ubi po mga kabayan. Kulay violet. Karning ubi. So ayan. Tikman natin. Karning ubi. Sarap ng karne. Karni na ano. Yung laman, tanggalin ito yung laman. Yung laman. Hoy! Karne. Oh, sige. Ayan, sarap. Ayan po. Lagyan lang ng asin sa kabitsi mga kabayan. Grabe sarap. Fresh. Lord, salamat po. Hako po pero na ako namin Lord, salamat sa karning ubi na binigay. Wala ko man gumahalara ta mga ubi.
Lasang green shell ah. Pwede ka na ba nabila ha? Lasang ano yan? Magdutag ba kabag mo? Manyaman. Trabaho naman tayo mamaya. Kuy, kuy. Yan yung mga katoong buhay. Lamesa gagawin. Hindi ko ako tambabu ka kani ate nanti ate ubol. Pagaraw na. Sarap. Kita ba eh sabaw sa. Para akong kumain ng ubi. Ubi naman talaga yan. Ay, ubi ba? Akala ko kasi karne. Ha? Sarap. Okay naman. Amo kinampakan. Habaw. Ako na. Sabaw, sabaw. Oh, tay balaga anak. Gutan niya ba anak? Gutan nyo lang. Oh, makanyang kanya na balo. Ay, napansin na anak. Tuwi na kayo mag-anak. Muwa. Panginoon na lang. May sasawan pala. Ito pala Teo, sasawan Teo. Bago yun eh, bago. Lara. Lara. Kahapon ulam namin laing. Tapos yung saging na may Asin, bitchin, Lara. Ay, may sak na? Salay. sarap na. Ang sarap nila mga no, ang laki ng subo. Lalo na to. Oh. May taka.